The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Hello, good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Medyo maaga tayong magmi-mission ngayon. Ted, nakita ko daw kahapon sa new ni Daddy June Javier. Sabi ko sa'yo, naalala ko si Daddy June. Tuwan-tuwa sila at nakita ang kanilang iniidolo. Anyway, nasa tema pa rin po tayo ng understanding biblical wealth. Yung wisdom po sa pag-handle ng kayamanan, okay? Mari sabihin iba, wala nga ako ina-handle. Darating po yan. In fact, kung ikaw ay buhay ngayon at tumihinga, ikaw po ay pinagyaman ng Diyos. Napag-aralan na po natin na ang pundasyon ng pananaw na to ay ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. At sinabi nga sa last part ng versikulo na binasa natin ng Lunes, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas daw po at kapangyarihan sa lahat. Binigyan daw po tayo ng lakas para pagyamanin ang talento at skills na binigay sa atin upang maging isang produktibong individual po tayo. Kaya sabi sa mga Kawikaan 10:4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang ganda naman na to. Parang sinabi with assurance, tiyak na magdarahop. Tiyak daw po na maghihirap ang isang taong tamad. Yung ayaw magbanat ng buto. No? Yung naghahantay lang po ng ayuda, either ng gobyerno o ibang tao. And we're talking of able bodies. Yung malalakas po yung pangatawan. Minsan nga may mga contestants tayo. Di ba? Brad Ted, yung walang kakayan ng physical. And yet naghahanap buhay para mabuhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Tapos may makikita tayo, ang lalakas ng katawan, mga tambay naman sa kanto, no? Or kung magtrabaho man po yung ibang taong tamad, gusto mabilisang kita. Gusto yung illegal, immoral, kasi ayaw nga po magbanat ng buto. Alam niyo po, hindi ito tolerate ng Diyos ang katamaran. Si Adan nga, hello, binigyan pa ng isang maliit na garden para pagyamanin at alagaan. Napaka-perfect na nga ng lugar na yon. Kaya nga po pakita rin natin ang unang verse sa buong Biblia. We're talking of Genesis 1:1. We see a God that is working. In the beginning, God created. So we see that God is never po. Hindi po siya nananahimik, hindi siya nakatambay, hindi siya nasa lazy boy niya. Sabi ni Jesus, I am working because my Father is working. Alam niyo po, sa pagiging masipag, lumalabas ang ating pagiging creative, pagmamalasakit sa ating kapwa, mahal sa buhay. Kasi pag naging productive ka, nagtanim ka ng konting palay, okay? At yung binhi na yon tumubo, may makikinabang na iba. At ikaw din naman ay makikinabang din sa pagiging masipag. However, ang katamaran po ay larawan ng isang pagiging irresponsable sa lakas at talentong binigay sa atin ng Diyos. And let me just remind ng mga tao pong irresponsable, yung pagiging irresponsibilidad mo, hindi ka responsable sa isang bagay na dapat responsable ka, ibang tao ang nagiging responsable. Ang isang lalaki na anak lang ng anak na ayaw sustentuhan ang kanyang, naanakan, ayan, ang nagiging responsable, either yung lolo't lola ng bata na yan, yung nanay ng bata na yan, kaya po dapat tayong magsipag. Dahil po again, mga Kawikaan 10:4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton daw ng yaman ang kamay na masinop. Tayo po magdasal. Panginoon, salamat po dahil even dito sa bansang ito, nakikita ko ang mga tao ay masisipag, kaya siguro mayaman ang kanilang bansa. And yet, Lord God, minsan sa sarili kong bansa, may mga nakikita ko ng mga taong may lakas, able bodies, and yet ayaw magsipag, ayaw magtrabaho. Lord, ipuin niyo po mga puso nila na binigyan niyo sila ng opportunity mabuhay araw-araw upang maging produktibo. Kasi Lord, ang mga utak at mga isipan na nakatambay, mga idle mind, yan Lord ang tinatambayan ng kasalanan. Diyan naiisip ang kung anong mga makasalanan pag tayo'y hindi busy at hindi productive na tao. Kaya Lord, patawarin niyo po kami minsan sa mga bagay na dapat responsable kami, and yet ayaw namin maging responsable. Salamat po sa pagkakataon na to, sa iyong magandang salita na kailangan kami maging productive at magamit ang talento at skills na binigay mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Brad Ted, Cha, I just have to go. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jeff, your daily Brad, your daily dose of inspiration. God
bless po. Salamat, Pastor Jeff. Serving the people, kaya po siya hindi nakakasagot sa ni Chacha pagbate dahil nga po ito ay Nagmamadali si Pastor. hindi, Meron recorded siyang din po ito. Yes. Opo, na-record po ito earlier in the day. So Brad Jeff, God bless your Ingat, mission. Pastor. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.